sabihin ko, isama mo na yung I am excited. Kaya lahat ng sasabihin ko, itatype nyo dyan na Camaro Sports Car Achiever. Diba? 15 million circle na po dito sa kumpanya natin. 'Di ba? A Diamond Elite Executive. Let's all welcome Mentor JC. Yeah. Amazing morning po, Mens. The mic is yours po. Hello, amazing morning po, Team Wolves. Grabe naman yan. Thank you so much, Mentor Anthony, for the introduction. Na-pressure ako doon sa pogi. Parang, wait lang. Hindi, joke lang. And thank you so much po for inviting me, of course, sa napakaganda at sexy mentor natin, no? Mentor Claire. Honey, namimiss ka na namin dito sa Pilipinas. Ayan. And of course, I can see familiar faces. Hello po, Mentor Kat. Punsalan, nandyan po, no? Sino pa ba? Ang dami ninyo, grabe. Mentor Jenna, hello po. Ayan, so, hindi ko na po maisa-isa, no? Pero, ang dami ko rin nakikita mga new faces. Siyempre, given na yan sa Team Wolves, no? Na every year, padami talaga ng padami. Natanong ko nga si Mentor Claire kanina, sabi ko, kailan ba ako last na nag-mentor sa inyo? Hindi ko na to first time sa Team Wolves kasi clear pa rin sa mind ko na na-invite na ako sa sa Team Wolves eh. Sabi niya 2022 pa pala yung first. So parang sabi ko, fresh pa sa mind ko pero 2 years ago na pala yun, no, 'di ba? Para magti 3 years ago na. But anyway, meron po ba ditong mga naka-attend nung last Titans Day sa office? Can you type one? Gusto ko lang pong makita kung ilan yung mga nandito sa Manila na Team Wolves na humahataw kahit yung Mother Wolves nasa Italy or nasa ibang bansa. Ayan, si Mentor John Anthony, Mentor Mark, andito po sila nung nag-guest ako sa Team Titans, no? Nakalimutan ko kung kailan na yun. Anyways, since marami po mga bago, papakilala lang ako very quick, no? For sure, narinig niyo na yung story ko, pero gusto ko pong i-share ulit para dun sa mga bago naman. No, kasi for sure, lagi kong sinasabi, ang storya ng bawat isa sa atin ay relatable. No? So kahit sino man sa inyo ang mag-share soon enough, I mean, very soon, magkakaroon kayo ng chance na i-share yung inyong mga journeys. And for sure, isa rin ako sa mga makaka-relate sa mga journeys ninyo. Ang cute naman ni Mentor Jackie. Go, Mentor Jackie. Kaya mo yan, Mentor Jackie. Di ba? Nagka-treadmill si Mentor Jackie, no? Pero nakikinig. Sobrang multitasking. Anyway, eto po, share ko po yung aking screen. Ayan. So, my name is Mentor JC po, and dati po ako nagtrabaho sa BPO, sa call center po yun. And nag-work po ako for 9 very long years. May ganun talaga, no? Very long years. Meron pa po ba dito mga nagtatrabaho? Like 10 years, more than, meron po ba? Type 2, kung meron? Ayan, saludo po ako sa inyo kasi kahit part-time, pinipilit nila laban, ginagawa ng paraan na gawin si IM Worldwide. So palakpakan ninyo yung mga sarili ninyo. No? And hindi ko na aalamin kung mga nasang lugar kayo kasi proven and tested na ang Team Wolves ay worldwide po yan. No? Feeling ko nga meron na rin meron ba ditong mga yung mga hindi na ina-expect na mga lugar pero may Team Wolves, yung mga ganon. Grabe kasi yung Mother Wolves ninyo eh. Talagang prospect as you go eh, no? Tsaka yung mga leaders dito eh, no? Ayan. So meron, no? Merong mga nagwo-work pa rin. Tumitingin po ako dito, wag po kayong ma-distract sa akin kasi andito yung comment section. No, nandito yung chat box natin. So, magbabasa po tayo from time to time. Okay, ito po yung aking screen. Ayan. So, my name is Mr. JC and sabi ko nga po, nag-work ako sa BPO. So, supervisor po ako doon. 9 years po ako nagtrabaho sa call center and I worked hard
para maging supervisor. Ayan. Bakit ko diniinan yung worked hard? Dahil alam ko, lalo na yung mga nagtatrabaho po dito, sobrang sisipag ninyo, no? Kasi ako po, napagod ako eh. Napagod ako sa ginagawa ko before ako pumasok sa IM Worldwide. Bakit napagod? Kasi bukod po sa pagko-call center, no? Rarakit-rakit ako. Yan. Sino dito yung mga raketera at raketera? Di ba? Yung mga gagawin ng lahat para makapag-provide sa mga mahal sa buhay. Basta legal, syempre, di ba? Ayan. Ako po kasi, hindi naman din talaga mayaman ang family. So, kinailangan kong humanap ng ibang pagkakitaan para madagdagan yung income. Bakit? Eh, wala naman akong pamilya, wala naman akong anak. Separated po yung parents ko. No? Tas ako po yung bunso, and yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanya na silang mga responsibilities. No? So, ang nangyari, yung mother ko po kasi walang work. So, alam nga namang pagtrabahuhin pa natin, eh, senior na. Di ba po? For sure, kung kayo yung nasa kalagayan ko, hindi nyo rin pagtatrabahuhin si mother. No? Lalo senior na. So, ganun po yung nangyayari sa akin. Naghanap ako ng pagkakitaan. Uh, Ginamit ko po yung katawan ko para, o di ba, muntik na maibuga ni Mentor Claire yung iniinom niya. Nung sinabi kong ginamit yung katawan ko. Eh, hindi, literal po, no? Literal na ginamit natin yung lakas ng katawan natin. Kasi po, binigyan tayo ng talent ni Lord, konti lang naman na sa pagsasayaw. So, nag-audition tayo sa isang dance group. Ayan, na ano naman tayo, na bless naman tayo dyan, natanggap tayo. Tapos, meron tayong mga racket sa mga television shows. No? Ayan, na-enjoy po natin yan, na-meet natin yung, nagbaback up tayo sa iba't ibang mga artista, ayan, Jericho Rosales, Chris Bernal, at marami pa pong iba. Sobrang na-enjoy ko po yan. Kasi feeling artista din ako. Kasi syempre mga kasama mo mga artista eh, di ba? So feeling ako, pero dadadaanan lang talaga ako ng camera. No? Yung dadaan lang yung camera sa'yo, tapos pag pinanood mo ulit, uy, ako yun. Okay? Ikaw lang naman nakakaalam ng pwesto mo, di ba? So ganun yung nangyayari sa akin. No? So, pero na-enjoy ko po yan. Sobrang na-enjoy ko yan kasi nga I love dancing. No? Mostly, trivia lang. Mostly nang sinasayawan namin, Itbulaga. No? So may one for all for one. Bago pa sumikat ang Aldab. Kilala niyo po yung Aldab? Ay, sabi ni Mentor Jarlene, mas pogi kami sa kanila. Sige po, pasend na lang po ng GCash. Nagmamigay ng GCash pag sinabihan ng pogi. Hindi, joke lang po. Ayan, si Alda po, si Alden, tsaka si Maine Mendoza, no? Tumikat sila sa Itbulaga. Accidentally. No, kumbaga parang na ano lang sila na discover lang na may spark na ganyan. Pero bago po sila makilala or bago sila ma-discover, kami po yung sumasayaw sa kalsada, sa one for all for one. 'Di ba? Imagine niyo galing ako sa call center, gabi ang pasok ko, pag out ko sa work, diretso po ako sa Broadway. Tapos sinusundo kami ng van papunta sa kung saan kami barangay sasayaw. Kas tanghaling tapat, 11 a.m. Wala kang tulog, di ba? Puyat ka, galing ka sa work, tapos sasayaw ka sa ilalim ng araw. Di ba? Sa kalsada. Yung mga ganyan. Pero, na-enjoy ko yun. Siyempre, kasama ko si ano eh, sila Jose. Di ba? Sila yung mga nandun eh. Jose, si Wally, si Paulo Ballesteros. So, na-enjoy mo. Kasi parang, ano eh, since backup dancer kayo, kapag walang camera or hindi on air, nakakapag-usap kayo. No, kaya lang, at the end of the day, no, yung reason bakit ako nag-dancer is to have more earnings. Tama po ba? No? Kaya lang, kulang. Doon ko na-realize na hindi lahat ng nasa show business kumikita ng malaki. Alam niyo po ba ang mga artista, mas gusto nilang magka-commercial kaysa magkaroon ng teleserye? Kasi sa commercial, sa mga endorsements, mas malaki yung kinikita nila. Tapos hindi sila pagod masyado. Kasi isang shoot lang yun eh. Kung kunwari, mag-shoot sila 3 araw para sa commercial or endorsement.
no? Tapos yun na yun. Pero yung teleserye kasi parang, ala, sige, di ba? Yung mga ganun, mayat maya, pinapatawag ka, mag-shoot ka. Yung mga ganun. Kaya mas gusto nila yung mga endorsements at mas malaki yung kinikita nila doon. No? So dahil ganun yung mindset ko, sabi ko, wala naman akong alam sa pagbibusiness, wala akong alam sa pagbibenta. So gamitin natin yung katawan natin, di ba? Yung binigay natin ni Lord na talent, no? So nag-dancer tayo, pero yun nga, kulang pa din. Kulang na kulang pa din talaga yung income, no? Kaya ang nangyari po, pati pagko-commercial, di ba sabi ko sa inyo, ang gusto ng mga artista, mga endorsement, so sabi ko, sige, pasukin natin yan. O, di ba? Feeling pogi talaga yun. Pero alam niyo po, doon ko po na-realize, no? Na yung pagko-commercial or yung pagpasok sa show business, sobrang akala mo okay ka na, pero ang daming competition talaga. Sobra. Di ba? Sobrang laki ng competition po. No, kunwari ako, ah, sabihin na natin na, kunwari lang ha, baka sabihin yung yabang ko eh. So, kunwari po, tayo, kunwari, pakiramdam natin, may itsura tayo. Gwapo, maganda. Tapos, nag-audition tayo. Eh dahil alam natin na gwapo at maganda tayo or nandun yung alam natin na may itsura tayo, nag-audition tayo. Pero pagdating dun sa pag-audition, parang, wait lang, ang pangit ko ba? Parang ganon. Ganon, meron akong moment na ganon, na parang nawala talaga, bumagsak talaga yung self-esteem ko. Kasi meron ako isang pinag-auditionan na parang, sabi ko, para dito ba ako? Kasi parang, hindi ako matangkad, di ba? Tapos, parang feeling ko, ako yung pinakawalang dating doon. Yung ganon. Kaya sabi ko, sa isang larangan or field, hindi talaga may iwasan yung competition eh. Talagang meron at meron, kailangan mo lang talagang lumaban. Eh, lumaban tayo. Oh, no? Dahil lumaban tayo, natanggap tayo sa audition, sa commercial. Pero alam niyo po ba, after mga 60 or 70 tries, tsaka lang ako natanggap. Mga 3 beses lang ako natanggap. Tapos yung major pa ay Dunkin Donuts. No? Nung nakatanggap ako ng message, natanggap ako. Sabi ko, eto na yung break ko. 'Di ba? Tapos pagdating ko doon sa shooting, ano muna pala, orientation. Pagdating ko doon sa orientation, hindi lang pala ako mag-isa. Ang dami pala namin natanggap. 'Di ba? So, tignan niyo na lang kung ilan kami diyan. Akala ko i-break ko na eh, pero hindi. Sobrang dami namin diyan. Hanapin niyo na lang kung sino ako, kung nasan ako diyan. No? So, pati pag extra sa TV, yung mga kung ano-anong mga racket, 'di ba? Uh, trinay na rin natin. Even pagpa-pageant, no? Pinapasok natin yan. Kala mo katangkaran si Mentor JT, no? Pumapagent. Pero alam niyo po, nakakapunta ako sa iba't ibang mga probinsya para lang lumaban, no? Sobrang nakakapagod. Sobrang nakakapagod po. Imagine niyo, pinagsasabay-sabay ko yan before para lang kumita. May kakilala po ba kayong ganun? Or kayo? Sino po dito yung mga talagang ang daming rackets? Marami tayong kakilala yung may work na, ang dami pang binibentang on the side. Di ba yung mga ganun? No? O yung mga OFW. Minsan meron akong downline from Canada, 3 yung trabaho niya. Di ba, paano yun? Paano nyo nagagawa yun? Saludo ko sa inyo. No? Eh, pare-parehas lang naman tayong 24 hours, may 24 hours. Tapos 3 yung trabaho. Grabe, no? Sobrang, ayan, no? Si Mentor Julian, no? De Jesus. Grabe, no? Di lang daw isa ang trabaho niya. Kaya sobrang sipag. Sobrang saludo po ako sa inyo. So, ganun din yung nangyayari kay Mentor JP. Pero napagod ako. Nagkaroon ako ng mga sakit-sakit, no? Lumabo yung mata ko, yung mga ganun. Tapos puyat, sipon, ganyan, trangkaso. Until such time, nakilala ko po si IM Worldwide. So, fast forward na natin, bilisan na natin yung storya ko. Nag-full time tayo kay IM Worldwide. And in 7 years, ang dami ko pong na-experience na hindi ko na-experience before. Imagine niyo, 9 years ako nagtrabaho, hindi pa natin isasama yung nag-aaral pa lang ako. Elementary, high school,
college, hindi na natin isama yun. Yung sa work na lang, 9 years ako nagtrabaho. Ang dami kong hindi na-experience. Pero in 7 years, pina-experience ni I Am Worldwide. Ito po yung ilan. No travel incentive. Not one, not two, not three, not four, not five. Grabe si I Am Worldwide. Hindi ko po kayang gastusin yan ng sarili ko. Pero all expenses paid. Hong Kong, Dubai, Bali, Amanpulo, Japan, no? Europe, 18 days kami dyan. No, Singapore, South Korea, and then nag-Hong Kong and Macau ulit kami with Mentor Kat naman. Yung South Korea kay Mentor May, no? Tapos, tomorrow magme-maintain na ako, magbibili ako ng maintenance ko, tapos hit na natin yung Switzerland ni Mentor May. Grabe naman, di ba? So, nakakatuwa kasi ang ganda-ganda po ng Switzerland. Pero alam niyo po ba, pakitype nga po, good news. No, bukod sa mga lugar na yan, ang pinaka-promise ni I Am Worldwide sa atin na hindi lang sa akin, sa atin is yung passive income na again, hindi ko na-experience before kasi active income lahat ng pinagkakitaan ko dati eh. Trabaho, call center, di ba? Pag-work sa call center, pagda-dancer, pagko-commercial, pagpa-pageant, pag-extra-extra sa TV, lahat yun, active income. Kasi pag nagkasakit ako, wala lahat income. Hindi ako makakapasok sa work, di ba? Hindi ako makakapunta sa commercial or makakapag-audition. Di ba? Hindi ako makakasayaw. Alam niyo yun, active income siya. Pero dito sa I Am Worldwide, passive income po yung pinaka-experience sa atin ni I Am Worldwide. Paano ko nasabi? Kasi na-experience po natin. No? Ayan. So, nung nag-aman pulo po tayo, ayan, di ba nagsiswimming tayo, no? Pag ahon natin, pag-check ng online account, di ba? 105,000. Hindi po 1 year, hindi po 6 months, hindi po 3 months, hindi po 1 month, 1 week. 1 week income. Alam niyo po ba ang sweldo ko sa call center? Before, isang buwan, supervisor, no? 25,500. Isang buwan. Gross income. Ito, kasama natin si VP, kasama natin si Pres, kasama natin yung mga top mentors na nakahit din ng Aman Pulo, at kasama natin dyan si Ann Curtis. So, di ba? Nakasabay po natin si Ann Curtis sa Aman Pulo. No? Pero pag check mo ng online account, 105,000. Di ba? In 1 week. Tapos nung nag-Japan, no, si Mentor Marlon pa yung kumuha sa akin yan. Kasi ayan na yata yung last day yata or second to the last day na nag-shopping. No? So bumili tayo ng, alam ko ang binili ko dyan, Gucci. Ay, hindi, Dolce & Gabbana na sapatos po. Worth parang 60 or 65,000. No? Na dinasalan ko pa talaga kasi hindi naman ako bumibili ng mga ganun kamamahal na mga sapatos eh. Diba? Eh sabi sa atin ng mga mentors, investment mo yan sa sarili mo eh. No, investment mo yan sa sarili mo. No, kailangan ipakita natin na kung talagang kumikita tayo, dapat nakikita din sa atin. So, nung bumili po ako niyan, worth 65,000 nga yata, no? Pag-check ng online account, papunta na kami yan sa bus. Pag-check ng online account, 114,000 naman, no? In 1 week. Di ba? Tapos, nung nag-Europe, ayan, 3 weeks, mm, na dito na-meet ko yung mga nasa Italy, di ba? Kaway-kaway po sa mga nasa Italy. Ayan, nakasama pa namin sila Mentor Kath diyan na mag-travel-travel, yung mga ganun, no? Ayan. So, in 3 weeks, 18 days po kami doon. No, 154,000, 3 weeks, no? Tapos nung nag-Singapore, ayan, oh, lakas ng loob mag-topless, di ba? Akala mo ang payat. Ayan, tapos nag-shopping din. No, 2 weeks po kami, ilang days kami dyan, parang 5 yata, o 5 days. Tapos 2 weeks, tumila ng 230. Tapos nag-South Korea, ayan po, no? 2 weeks income, ayan naman po. Di ba ang layo sa 25,500 isang buwan? Di ba? Kasi ito, nasa travel pa tayo nito. Di ba? Yun yung passive na pwede nating ma-experience. Again, natin, hindi ako lang.
hindi mga top mentors lang natin. Okay? Ayan. So, na-experience ko rin po 1 week. Grabe, no? Parang isang taong ko na yan eh. Sa call center. I mean, pag kinumpit mo kasi yung 25,500, nasa 300,000 isang taon. Di ba? Na-experience ko yan. Tapos bumaba, pero okay lang. Ang layo pa rin sa 25,500. Di ba? Sobrang layo pa din. Yan. So, naging tumaas-taas naman. O, di ba? Tumaas-taas din. No? Choosy pa daw tayo. Mataas talaga. Di ba? Ang layo sa 25,500 eh. No? Ngayon po, nitong July lang po yan. And then, di ba na-move yung ating payout? 'Di ba instead na November 1, which is tomorrow na-move, naging November 5. Ang clinic po natin is 223,000. 'Di ba? Ayan, ito po nung September. Oh, ganun ulit, tumaas naman. Ganun kasi sa business natin eh. Kung ano yung effort na binibigay mo talaga, especially kung sinipagan mo sa simula, mag-harvest ka din very soon. No? And bakit ko ito pinapakita sa inyo mga mentors? No, kasi alam ko na isa to sa mga goals natin. Bakit tayo nasa IM Worldwide? Sino po dito nag-join sa IM Worldwide para makahanap ng best friend? Meron po ba? Yung, join ako sa IM Worldwide kasi gusto ko makahanap ng BFF. Yung mga ganon. Di ba? Wala naman, di ba? Mag-join ako sa IM Worldwide kasi broken-hearted ako. Baka dito ko mahanap yung aking the one. Meron po ba? Meron po ba parang kinilig si Mentor John Anthony? Hindi, joke lang. Ayan. Yeah, may mga ganyan. Ha, ha, ha. Di ba? Gusto ko yan, Mentor Jen. No? Di ba? Wala naman eh. Kumbaga parang hindi naman yun yung main purpose natin bakit tayo nag-join tayo ng Worldwide. Kung makahanap tayo ng kung sino man, edi good. Kasi parehas kayong nasa IM Worldwide. Pero ang main purpose natin is to earn extra. 'Di ba? Kasi bakit? Pagod na tayo magtrabaho. 'Di ba? Kulang na tayo sa mga kinikita natin sa work. 'Di ba? Yung mga ganon, kumbaga parang gusto natin ng growth. Alam mo yun, gusto natin ng masaganang buhay. Sawa na tayo sa pagiging mahirap. Yung mga ganyan. Yan yung reason. So at the end of the day, income. Kaya ko siya pinapakita sa inyo. Kasi ito din yung mga pwedeng mangyari sa inyo. No? And on top of this, no? On top of this, ayan, hindi ko na na-update po. 15 million na po yung kinita natin in 7 years. Di ba? Isa na po tayo sa mga diamonds na IM Worldwide. And dati, nag-RT-artista, di ba? Pero walang billboard. Dito, mag-diamond ka lang. Sipagan mo lang talaga. Magkaka-billboard ka, di ba? Ito yung first billboard po sa IM Worldwide. Ito yung naging second billboard. And then third billboard, ito po yung naka-up na yun sa EDSA. No? And then, hindi ko lang alam kung kailan mailalagay yung, di ba in-announce po ni VP nung anniversary, yung top 40 na. Dati top 20 lang, oh. Top 20 lang yung nakalagay sa billboard. Ngayon, in-announce ni VP, top 40 na. Grabe, di ba? So talagang iba na si IM Worldwide talaga. Hindi mo kailangan maging artista para magka-billboard. Di ba? Itong billboard na to, ang katabi nito si Heart Evangelista na may barley din. Di ba? Sa EDSA. Kaya sobrang nakakatuwa po. Sobrang level up talaga sa IM Worldwide. Ayan. And yung mga dating backup dancer, alam niyo po ba, nung ni-launch si Alden, no? Nagkita sila ni Lexi, anak ni Tita Ton. Si Lexi, nakakausap ko na po kay Tita Ton before pa. Kasi di ba nagpa-mentor sila sa amin. Nung nag-aartista pa po si Lexi, another trivia, no? Nung nag-aartista pa po si Lexi, saka sila Alden, kasama sila Barbie, di ba yung mga bata pa sila dati? Ano yun? Parang Twin Hearts yata yun. Twin Hearts na ganyan. Backup dancer po kami nitong mga batang to. Tapos nagkita-kita kami sa dito sa IM Worldwide sa launching ni Alden. Parang, uy, ako yung backup ninyo, anong grupo? At sinabi ko yung grupo. Sabi, oo, ayun na. O, di ba?
business partners na kami. Hindi na ako backup dancer. Di ba? Nakakatuwa lang. Di ba? Ayan. So, meron pa rin tayong mga artista na or opportunity na makakita ng mga artista na dati binabackupan lang natin. No? Grabe po yan. And then cars. Sino po dito ang mahilig sa sasakyan? Wala. Si Mentor Jenna daw mahilig sa sasakyan. No? Ako po kasi, siguro dahil nga sa hirap ng buhay, parang hindi ko na siya pinangarap. Parang, okay, sasakyan, pero hindi ko na iniisip na magkakaroon ako. Pero sa IM Worldwide po, in 6 years, ito yung recent natin. Hindi ko pa po yun nakukuha. So, ibig sabihin, may utang sa akin sa IM Worldwide na 1 million. Utang talaga eh, no? May utang. Hindi ko pa po yan nakukuha yung 1 million na yan. So, meron akong pondo sa IM Worldwide na 1 million pesos. O, si Mentor Catherine Punsalan din po. Ay, oo. Kasi sabay kami umakyat nung awarding, nung event, nung anniversary. So, congratulations din, Mentor Kath. No? Kumbaga, hindi pa namin nakukuha. Ang sabi sa amin, para daw makuha namin yung 1 million, kailangan mag-reveal, magpasa kami ng approval na proof para maglalabas talaga kami. 'Di ba? Sabi ko, anong gagawin ko sa another sasakyan? 'Di ba? Meron na tayong, may Camaro tayo, tapos meron tayong Tucson. Yun yung kinit natin eh. The rest, nilabas natin, binenta natin. So, sabi ko, ganito na naman gagawin ko dito sa isang to. 'Di ba? Kapag nagpa-approve, bibenta natin. So may, ano pa tayo, may instant cash pa tayo. Ganun kaganda yung business. Do you agree? Kumbaga itong mga sasakyan na to, itong mga incentives na yan, bonus na lang. Kasi kapag nakahit ka ng incentive, ibig sabihin kumita ka. Kapag nakahit ka ng rank, nag-diamond ka, kumita ka. No, meron akong downline, lumapit sa akin, "Mens, paano ba mag-diamond? Gusto ko magkaroon ng ng project, parang project diamond. Gusto ko maging diamond. Magkano ba income nun? Kinumpute ko. Kinumpute ko po yung income sa isang buwan ng diamond. Ah, average, no? Kasi hindi naman natin mako-compute kasi iba-iba yung mga packages na pumapasok, di ba? Pero say for example, puro silver, puro silver ang pumasok, mga nasa 250,000 isang buwan. O, di ba? Silver lang yun. Eh kung puro copper, mas madami yung tao, mas malaki din yung income mo. Iba-iba. 'Di ba? Kapag jade, iba-iba din. Pero sabihin na natin average 300,000 pag nag-diamond ka. Oh, 'di ba? Isang buwan, 300,000 tapos may libre ka pang 1 million na sasakyan. 'Di ba? Grabe si IM Worldwide, no? Nakakatuwa lang kasi hindi ko in-expect na dito ko ilalagay ni Lord sa networking. No? And ito po yung pinaka-recent. Ayan, sobrang na-excite po ako. Kasi last year or last year pala, na blast event, ni-reveal natin to, lupa pa lang. No? Pero finally, na-turn over na siya sa atin. And kanina, nag-update na sa amin kasi nag-apply na kami ng kuryente, tubig. So, nailagay na po ang tawag doon, kontador ba tawag doon? Basta yun, yung metro, di ba? So, unti-unti na po siya. Tapos papagawa na natin yung gate, papalagyan na po natin siya ng gate. And hopefully, kung aabot ng December, makalipat na tayo, makakasama na natin yung mother natin. Actually, para sa kanya naman talaga po yan. No? Ayan. And ang maganda pa po nun, di ba yung nanay ko po, walang work, senior, never din nakalabas ng bansa. Pero nung nag-Hong Kong, Macau po tayo, isa po kasi yun sa mga pangarap ko talaga for her, yung madala ko siya sa ibang bansa. No, so nadala natin siya sa Hong Kong, Macau. Kaya kung makikita ninyo yung mga videos, ayan, lagi siyang nandun. Kasi parang wala nga akong madalas na, parang wala nga akong picture eh. Parang sa kanya ako nakafocus. Picture ako ng picture sa kanya, lalo na nung Disneyland siya. Parang bumalik siya sa pagkabata. Ano? Kasi lagi niya yung sinasabi, makikita ko si Mickey Mouse. Mga ganun siya. Nakakatuwa lang. No, kasi bukod sa bahay, na yung, alam niyo yun, yung gusto natin na ma-experience niya.
na experience na niya. And hindi lang po tayong kumikita sa business natin. So we have multiple elite executives na rin, no? We have car achievers, ayan, we have sports car achievers, we have gadgets, luxury, and travel incentive achievers, and we have millionaires as well. Yun po yung kagandahan sa business natin. No, na hindi lang ikaw. No, marami kang ah pwedeng matulungan na maging kagaya mo din. No? Pero ang tanong po kasi lagi, Mentor JC, kagaya yan, congrats po, mens, grabe, house and lot, ang galing, priceless mo, yan, totoo po yan, sobrang nakakatuwa. Agree, wow, ganyan. So, ang next po dyan kasi, paano mo nagawa, Mentor JC? Di ba po? No? So, paano ba nagawa? So, hindi na po ako mag-play ng aking PowerPoint. Gusto ko kasi makita yung mga nagagandahan yung mukha. Ayan. So, meron akong tip sa inyo. No, meron akong tip sa inyo. Siguro yung iba na narinig na to, kaya ako tinanong. No, pero may additional po. Kasi nabanggit ko na to nung Titans Day, pero dadagdagan ko siya. No? Ah, Doon sa question na how, marami na kasing trainings regarding sa pagiging successful sa IM Worldwide. Do you agree? Ang dami nyo nang na-attenan, for sure. Ay, akala ko may artista dito. Kamukha ni Mentor Maricar si Alice Dixon. Akala ko si Alice Dixon, oh. Nagulat ako si Alice Dixon ba to? Ayan. Anyway, so yun, no? So, ang dami na nating training na na-attenan. Ang dami na nating mga learnings, no, na kailangang i-apply. Ang dami na nating mentors na nahingian ng mga advices and tips, no? Pero itong i-share ko po sa inyo, this is based on my experience, personal experience. Pwedeng kaparehas din ng mga narinig ninyo. Pero up until now kasi, ito pa rin yung ginagawa ko. Ito pa rin yung ah, tinuturo ko sa mga members natin, whether luma or hindi na. No, whether luma or hindi, or whether luma or bago. Okay? So, sabi sa training, mindset is everything. Do you agree? Okay? Kahit gaano ka kagaling sa skills, kanina katama namin si VP, no? Nag-mentoring kami with VP. Bawal lang recording. Bawal lang talaga, bawal live, bawal lahat. Exclusive talaga siya. Pero isi-share ko sa inyo. Di ba? Gusto niyo yan? First time, pagka-uwi ko, mentoring agad natin. So, fresh na fresh ito. No? Ang sabi ni VP, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-skillful, kung sira ang mindset mo, kung mali ang mindset mo, baliwala. Ang galing-galing mo nga magsalita, no? Ano ka, kumbaga very articulate ka, very spontaneous ka sa pagsasalita. Very knowledgeable ka about our barley, di ba? Very, ano ka, aware ka, no? Magaling ka mag-explain ng ating kitaan. Magaling ka mag-close deal. Lagi kang OTS pay-in kapag nagtotok ka. Pero acne ka naman. Hindi ka naman natuturuan. Hindi ka naman yes mentor. Baliwala. Kasi kung ako rin yung mentor mo, tas ganun ka, kahit magaling ka, parang natatawa si Mentor Jenna. Di ba? Parang, di ba? Kahit tayo yung mentor eh, tas ganun yung downline mo, parang, wait lang. Kahit magaling ka, doon ako magpo-focus sa hindi man kagalingan, pero willing. Di ba? Yung mga ganun. No? So, yun yung ano yun yung gusto kong i-impart sa inyo. Mindset is everything. Ngayon, under mindset, meron ako i-share na tatlong bagay about mindset. Number one, narinig nyo na to, pero again, based on experience, 001 mindset. Meron ba dito na iniwan ng mentor? Or bigla na lang nawala yung mentor, hindi mo alam yung mga kung nasa na siya, di ba?
Magulat ka na lang nag-online selling na pala. Yung mga ganon. Di ba? Yung mga hindi natin alam kung saan napunta. Di ba? Kasi, alam niyo yun, sa network marketing kasi, merong mga tao na hindi malalim ang understanding sa business na ginagawa natin. So, ang gusto lang nila, just for you, give me five. Pag napajoin na yung lima, oh, tapos na. Okay na ako. Yung mga ganon. Hindi to sa Team Wolves ha. Kasi even sa team ko, may mga ganon. No? May mga ganon. Ngayon, kung 001 mindset ka, wala kang pakialam kung iwan ka ng mentor mo. Ganon po siya. Kasi ito ha, sino po ang mother mentor ng Team Wolves? Oh, si Mentor Claire, 'di ba? Eh kung sabihin ko sa inyo, what if si Mentor Claire bigla na lang hindi nyo na naramdaman? Tapos after ilang messages, after ilang days, weeks, wala pa din. Tapos malaman-laman ninyo, oh, nasa ibang bansa na ulit. Hindi na sa Italy. Ay, taray. Ganon. No, nagpunta ng ibang bansa. Tapos engaged. Ay, engaged na. Di ba? Kumaga parang hindi na ginawa yung business. Di ba? Anong gagawin mo? Kapag ganun yung nangyayari. May asawa na pala. Biglang may asawa na pala. Punta ng Canada, may asawa na. Tumahanan. Di ba? Di ba? Pero ano gagawin niyo? No? What if? Kasi hindi naman natin control ang utak at pag-iisip ng bawat tao eh. Di ba? Meron ako mga downlines, nagkaroon ng jowa, biglang tumigil. Di ba? O meron akong downlines, negative ang asawa, tumigil. Yung mga ganun, meron akong downlines na part-timer, ah tawag dito, dahil part-timer siya, hindi siya umaattend ng training. Kumbaga parang puro excuses na. May work ako, may work, may ganun, di ba? Alam mo yun, so maraming instances na pwede ka nang tumigil. Pero kung 001 mindset ka, wala kang pakialam din sa mga yan. Di ba? Dapat wala kang pakialam kung tumigil sila or hindi. Kung andyan sila at sumusuporta sila sa'yo, yung mga mentors mo, edi good, plus na lang yun. Kasi yung mentor mo, may sarili ang goal, may sarili ang pangarap, di ba? Kung ang pangarap niya ay magkaroon ng four-story house and lot, at ikaw ang pangarap mo ay five-story house and lot, wah, mas mataas eh, no? Di ba, five-story house and lot? Hindi naman yung mentor mo yung kukuha ng five-story house and lot eh. Kasi ang goal niya, four-story lang. At sarili niya lang. Bakit? Iisang bahay ba kayo titira para siya kumuha ng pangarap mo? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Kung ang gusto mo ay Camaro at ang gusto ng upline mo or ng mentor mo ay Lamborghini, oh, hindi naman pwedeng kukuhanin niya na yung Lamborghini, kukuhanin niya pa yung Camaro para sa iyo. Ano 'yun? 'Di ba? 'Di ba? Kumbaga may kanya-kanya tayong goals at pangarap. May kanya-kanya tayong sitwasyon. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya tayong story to tell. No? So, ibig sabihin, kapag 001 mindset ka daw, hindi mo hahayaan na masira, mawala yung pangarap mo at hindi mo makuha dahil lang nakadepende ka sa mentor mo. Get? Sino po dito yung mga nasa Manila na hype, energized na energized, gigil na gigil nung nandito sa Manila si Mentor Claire. Tapos nung bumalik sa Italy, krr, 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 nawala. Naging ano na lang, kuliglig na lang. Meron bang ganon? Or baligtarin natin, no? Sino dito yung mga nasa Italy or nasa ibang bansa kung nasan si Mentor Claire na pag nandyan si Mentor Claire, gigil na gigil, energized na energized, hataw kung hataw. Pero nung umalis si Mentor Claire, napunta ng Manila,
Di ba? Naging ano na lang eh, no? Nagets niyo po? Dapat pag 001 mindset, wala kang ibang aasahan sa business mo kundi ikaw, kundi sarili mo. You have to equip yourself with all naging kuliglig with all the knowledge. You have to equip yourself with all the learnings that you need to know regarding the business. Kasi kapag ikaw mismo malalim ang foundation mo dito sa business, walang makakaalog sa iyo. 'Di ba? Kahit ano pang rejections 'yan. Alam mo 'yon, kumbaga, makakaramdam tao tayo eh, makakaramdam ka ng mga challenges, rejection, sadness, sadness talaga yun. Siyempre, kapag na-reject ka, di ba, parang, oh, ano ako, na-reject ako. Pero, hindi ka mag-quit, di ba? Kasi nga, 001 mindset ka. Alam niyo po ba, since pioneer ako ng IM Worldwide, no, isa ako sa mga pioneers ng IM Worldwide, sabi ko sa inyo, based on experience, di ba? Ito yung isa sa mga tinuro sa amin nila Press at VP. Sabay-sabay kami, di ba? ah kung alam niyo from previous company, lumipat kami lahat sa IM Worldwide. So kasabay ko sila Mentor May, sila Mentor Arian, ayan, sila Mentor Poy, Mentor Kath, Mentor Peach, yan, yung mga top mentors na nakikilala niyo, Mentor Marlon, sabay-sabay kami na nagsimula sa IM Worldwide. Walang office, walang products, wala lahat. Wala pang Marian, wala pang ah, Piolo, wala pang Heart Evangelista. JC pa lang. Hindi, joke lang. JC pa lang. Ayan, joke lang. Pinapatawa ko lang po kayo. Ayan. So, wala pang mga artista, wala pang billboard sa EDSA, wala pang marketing, wala pa lahat. No? Kumbaga, from scratch talaga kami. So, ang mindset na tinuro sa amin nila Press sa kanila VP, after namin, after ni Press, after ni GM, after ni VP, ikaw agad, JC. Ganon. Ikaw agad May, ikaw agad Peach, ikaw agad Kath, ikaw, ganun, ganun kami may mindset. No? Na hindi gagalaw ang IM Worldwide, hindi lalaki, hindi magiging successful kung hindi ka gagalaw. Dahil kapag hindi ka dahil nakasalalay sa iyo yung paglaki ng business na to. Ganun. 'Di ba? Parang wait lang po, pasan ko yung daigdig. Parang ganun yung peg namin nun, 'di ba? Kasi wala kaming alam eh. Kumbaga sabay-sabay kami. Di ba? Wala pa rin, back to zero kami lahat. Zero, zero, one mindset talaga kami. Na hindi pwedeng tumigil ka. Ito, mentor ka. Ako, pag hindi umataw, hindi umate ng training, bahala ka dyan. Kami, ano kami, hataw kami. Yung ganon mindset yung iniwan sa amin. Yung tinuro sa amin. No? What if Mentor JC bago pa lang ako, wala pa akong team? Ang mindset mo, 001. Ikaw ang magpapalaki ng grupo mo. Ikaw ang magiging dahilan para magkaroon ka ng grupo. Ngayon, kapag may team ka naman na, anong mindset? No? Isabay mo ngayon yung building. Naghahanap ka ng mga bagong tutulungan, no? Kasi hindi ka nakaasa sa ano eh, sa production ng grupo mo dapat eh, kung may grupo ka na eh. Tama? No? Tsaka ang maganda sa incentive ni IM Worldwide, kung gusto mo makahit ng incentive, sino na po dito nakahit ng mga incentive ni IM Worldwide? Kahit anong incentive. Travel, sasakyan, luxury, at kung ano-ano man. Di ba laging may requirement? Ano yung unang-unang requirement? BRRQB. Ano ibig sabihin nun? Kailangan may sarili kang produce. Ang galing ni IM Worldwide, no? Ang talino ni Press talaga. Hindi pwedeng buda ka. Hindi pwedeng nakaasa ka sa production ng grupo. Kailangan may ambag ka din. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mong pagsabayin. Magdi-DR ka at the same time, kung may team ka na, you have to be the right person for the team. You have to be the right leader for the team. No? And to be an effective and good leader, ang iisipin mo, ikaw pababa, hindi ikaw pataas.
Sino dito nagtatanong kay Mentor Claire or sa mga mentors ninyo? Mens, saan ka ngayon? Anong schedule mo ngayon, Mens? Ah, taray. Ikaw yung nagtanong sa mentor ng schedule. Di ba? Kapag ikaw ay effective and good leader, ang focus mo, yung pagpapalaki ng grupo mo pababa. Ikaw pababa. No? Ngayon, based on experience ulit, meron kasing mga downlines since lumalaki yung grupo, di ba? May mga downlines kasi na hindi sumasabay. Do you agree? Sa lahat ng mapapajoin mo, hindi yan lahat sasabay. Tama or tama? Joke lang. Walang option, puro tama. Di ba? Hindi lahat ng mapapajoin mo, sasabay yan agad. No? So ako, based on my experience, since 001 mindset ako pababa. No, kailangan kong, kumbaga, ano ko to, responsibility ko to, papalakihin ko dapat to, tutulungan ko yung mga taong nandito. Pero alam nyo, babagal ka kapag nakatuto ka sa mga taong, alam mo yun, hindi sumasabay. No? So, ganun yung naging practice ko. Ngayon, wala nang tampo-tampo sa mga mentors kapag hindi na tayo na, ano, na natatap, no? Kasi may mga tao na ganun eh. May mga downlines na hindi naman natin sila aalisin sa genealogy natin or hindi naman natin sila aawayin, 'di ba? Pero meron kasi tayong responsibility to fulfill. And that is buhatin yung grupo. Iangat yung grupo, no? So kung ikaw lagi ka naman kinakamusta or lagi ka namang ah pinapaalalahanan, nire-remind na ganito, na ganyan. Tapos bigla na lang all of a sudden, hindi na ganon yung mentor mo sa'yo. Huwag ka magtampo. Ginagawa niya lang yung responsibility niya. Ang gawin mo, sumabay ka na lang. 'Di ba? Kasi nga, yung mentor mo, nag-001 mindset. So, dapat ikaw din. 001 mindset ka din. Are you learning po? Okay. So, ito yung last na dun sa 001 mindset. Kung ano yung nangyayari sa'yo sa IM Worldwide, whether negative or positive, kasalanan mo. Kung ikaw, 3 years, 4 years, 5 years ka na sa IM Worldwide, wala ka pa rin resulta, kasalanan mo. And when I say resulta, hindi naman agad na, ay, kailangan black diamond ka na. Ay, kailangan diamond. Hindi naman ganun. Kahit naman kami, nagsimula kami na, little by little eh, di ba? Kumbaga may ano kami, may little, ano yun? Kumbaga small wins, yun na tinatawag, yung mga ganun. So, when we say resulta, hindi naman kailangan bongga agad. Basta may progress na, may improvement ba na nangyayari sa'yo. No? So, kapag ganun yung nangyayari sa'yo, sabihin na natin na 3 years, 4 years, 5 years, wala ka pa rin resulta, kasalanan mo talaga. Pero, kung 2 years pa lang, di ba, nag-ano ka na, 2 years pala. Sabihin na natin, 2 years, parang 2 years. 2 years pa lang, ang dami mo ng achievements. Sabihin na natin, 2 years pa lang, 2 years ka pa lang, nag-diamond ka na. Oh. Tapos, ang dami mo ng elite executives under your organization. Naka-supercar ka na. Di ba? Tapos, ang dami mo ng awards every event. Tapos, ang maganda doon, hindi lang ikaw, pati mga tao mo or members mo sa team, awardees na din. Kasalanan mo yun lahat. O, pili ka na lang ng kasalanan mo. Yung isa or yung first or yung second. Sige nga, type mo nga kung anong kasalanan doon yung gusto mo. Yung negative or yung positive. Siyempre doon tayo sa positive, di ba? No? So again, kung ano man nangyayari sa dito sa business natin, whether positive or negative, it's all your fault. Okay po? Are you learning? Ayan. Second natin is
mindset pa rin siya pero gawa-gawa ko lang tong term ko na to ah. Gawa-gawa ko lang to. Pakitype po, bahala ka dyan mindset. Ganon, bahala ka dyan mindset. Gawa-gawa ko lang to. Alam niyo po, bakit ko siya nagawa? Kasi again, based on experience, nung hindi pa ganito yung mindset ko, ang bagal ng resulta ko. No? Ayan, thank you so much sa mga nagano, sa mga nagtatype. Bakit bahala ka dyan mindset? Ang mindset na natutunan ko, hindi ko to agad na actually working in progress pa rin siya. Pero ang laki na nang naitulong sa akin ng mindset na to. No, kasi kung hindi ito yung naging mindset ko, siguro ang bagal ko pa din hanggang ngayon. No? Isa to sa mga naituro ni Mentor Stephen sa akin. No, na kung ayaw mo ng stress, kung ayaw mo na ano yung tawag doon yung ano yun hindi perwisyo basta yung ano sa downline yung parang lagi ka naiinis yung gano'n yung mga ganyan basta kung in short kung ayaw mo ma-stress no doon sa taong yun ang mindset mo dapat kung ayaw mo wag mo hindi mo aawayin ha sa sarili mo lang sasabihin baka naman kung ayaw mo wag mo baka naman sinabi mo doon sa downline mo hindi gano'n ha sa sarili mo lang no okay kung ayaw mo wag mo I did my part no nag-reach out ako first try second try third try ayaw mo pa din okay move on ganun yung naging mindset okay po kung ayaw mo wag mo bakit kasi if we spend too much time and efforts to the unwilling persons, we are wasting our time. Nahirapan ako English yun. Wait lang. Ang hirap English. Paano ko ulitin yun? Hindi, joke lang. If we, ayan na, Mets, paulit. English, pinaulit na ni Mentor Claire. Ayan. Sige, itatry natin ulitin. Asa na ba? Wala bang nag-type sa inyo? Baka may nakakuha, may nakahuli. Hindi, sige ito. If we are spending too much time and effort to the unwilling person, we are just wasting our time. And that is based on my experience. Kwento ko lang very quick, no? So Team Fierce, 'di ba ang Team Blast meron mga kanya-kanyang sub-teams, no? Ah, Team Focus, Team Titans, Team Unstoppable, tsaka Team Fierce. Tama po. Sa Team Fierce, si Mentor Kat, meron siyang 6 na core leaders. Okay, 6 yung core leaders niya. Si Mentor Jessa, si Mentor Krisha. Kilala niyo itong mga to, di ba? Si Mentor Krisha, yung sa TikTok, no? Yung nanalo ng 1 million, grabe, hindi pa kami binabalatuan. Joke lang. Di ba? Si Mentor Jessa, si Mentor Krisha, si Mentor EJ, si Mentor Saita, si Mentor Stephen, tsaka ako. No? Ngayon, ito pong, ako kasi ang personality po ni Mentor JCI. Meron bang mga I dito? Yung, yung I kasi 'di ba parang people person ka, no? Into relationship talaga siya, no? So ako, meron akong ano, dahil I value relationship, meron akong separation anxiety. May ganun ako. Pag meron na akong na-build na relationship sa isang tao, ang hirap mag-detach. Parang ganun. Kaya ang dami kong friends. Kahit hindi ko alam, basta mapakilala lang, makasama lang sa isang inuman, friends na kami. Yung gano'n. Di ba? Kumbaga, basta nakabuild ka na ng relationship, parang ang hirap nang mag-detach. No? At dahil ganun yung mindset ko, itong mga taong ito pala, before, naakala ko sila na ang aking magiging mga alas sa business, which hindi pala. Tapos nakafocus ako sa kanila. Yun yung naging isa sa mga naging reasons
Bakit ang bagal ko? Kasi nakafocus ako sa mga taong hindi ko kasabayan, ka-level ng mindset. Nakafocus ako sa mga tao na hindi kami parehas ng goals. Na ako, ang goal ko, ganito kalaki, ang goal niya, ang liit. 'Di ba? So, ang bagal ko, alam niyo sa anim na yon na core leaders ni MentorCat, ako pinakakulelat when it comes to resulta. Seryoso. Si Mentor Krisha, nauna ako dyan ng mga 2 months. No? Sa previous company kasi, alam niyo naman, nagaling kami sa previous company, di ba? Sa 2 months, 2 months nauna ako, tapos pagpasok ni Mentor Krisha, mas nauna siya sa akin nag-diamond doon sa previous company. Promise, ang layo. Ang layo ng different ng agwat namin. No? At kung hindi ko binago yung mindset ko na yan, kung hindi ko natutunan yung bala ka dyan mindset, siguro ang bagal ko pa rin at siguro nakaasa pa din ako dun sa mga taong hindi naman willing. Kasi do you agree? Ang hirap tulungan ng taong ayaw magpatulong. 'Di ba? Kung ayaw na sa'yo, huwag mo nang ipili. 'Di ba? Ang hirap nun. Kumbaga, ikaw na lang yung umi-effort. Kasi na-experience ko yan. Para akong nagbe-beg ng time, para akong nanlilimas ng ano nila, ng oras nila. Yung kakapilit ko attend ng training, eh ayaw naman. Kahit once, twice, thrice nagawa ko na, tuloy pa din ako. Parang napagod ako talaga. Pero nung natutunan ko tong bala ka dyan mindset, doon ako nag-start. Unti-unti nag-progress yung aking journey sa IM Worldwide. Doon na nag-start yung yun nga, yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung travel incentives. Pero nung nagsisimula travel incentive, ni isa wala. Hindi talaga ako nakakahit ng mga travels. Nainggit lang ako nung nag-Holy Land. Kasi gustong gusto kong puntahan yung Holy Land. Promise, nainggit talaga ako, hindi ko alam. Tapos sabi ko nun, naku, hindi na pwedeng hindi ako makasama sa susunod. Nung the following travel incentive, Hong Kong, ay sabi ko, hindi pwede to. Kailangan sumama na ako. Iyon na, no? Nag-focus na ako dun sa mga taong willing, nagbibigay ng oras, di ba? Nagbibigay ng effort, no? Inaaral talaga yung business, kasabay ko, yung mga ganyan, no? And then, when it comes to focusing, or Mentor JC, paano ba malalaman kung sino yung willing at unwilling persons, di ba? Ito, mayroon akong papapili sa inyo. Kasi sa panahon ngayon ha, sa IM Worldwide, ang dami nating nakikitang ang bibilis magkaroon ng resulta. Do you agree? Di ba? 5 months pa lang, Black Diamond na. Oh, wait lang. 5 months? Parang 9 months ako bago nag-Sapphire. Tapos ilang years ako bago nag-Diamond. Yung ganun. Tapos yung 5 months, Black Diamond. Sabi ko, teka lang. Ang dami na talaga. Ang bilis na ng facing ni IM Worldwide. Pero, no? Pero, wait lang. Huwag kayong magpapabulag sa ganun. No? You have to do it the right. Hindi ko naman sinabing hindi right yung way nila, no? Pero kung gusto natin ng long term, kung ano yung tinuro sa amin, yun yung dapat ginagawa ninyo. Which is building. Nabanggit din yan ni VP kanina ulit. No? Kasi pili ka. No? Pili ka, meron kang isang Jade na pay-in. No? Tapos, mayaman. Malaki connection. Ayan na. Tapos nag-promise sa'yo, paano yung paano yung diamond? I can do that. Ganon, di ba? Ilan-ilang jades kailangan? Marami kong kakilala. Papakausap ko yan sa'yo. Ganon, no? Ganon yung napa-join mo.
No? Pero nung sinabi mo, ay, sige, attend ka po ng training. I have lots of things to do. English na naman, di ba? Ang dami kong gagawin. No? Wala akong oras dyan. No? Ipapasa ko lang sa'yo lahat ng mga papakausap ko. Yung mga ganun. Ay, hindi mag-mentoring po tayo kahit pupuntahan po kita sa bahay. I know, I will be out of town. I will be out of the country. I will be out of this universe. Lahat na, no? Pati sa ibang lumabas na ng mundo. Di ba? Sobrang busy niya. Kumbaga, ang point ko, naka-jade siya, marami siyang connection, capable siya, mayaman siya, pero hindi siya nakikinig, hindi siya tumusunod sa iyo, laging busy, ang daming excuses, acne. Kung coppers, copper, 10, no? Hindi mabilis yung pay-ins, wala masyadong connection, pero everyday nasa training room. Everyday ko nakakonect sa'yo. Nakikipag-mentoring sa'yo. Mins, i-mentor mo naman ako, Mins. No, anong oras ka ba pwede, Mins? Ako na mag-a-adjust, Mins, para lang makausap mo ko, para maturuan mo ko, kasi gusto ko talaga matutunan yung business eh. Nung sinabi mong maglista ng 300 na invites, naglista talaga siya. Nung sinabi mong mag 90-day burn tayo, 2 talks per day, nagtu 2 talks per day siya. In short, yes, mentor attitude. Sumusunod sa pinapagawa mo. A-attend ng training, araw-araw may talk, di ba? Kanino ka manghihinayang na mawala? Doon sa isang jade or sa 10 coppers? Kanino ka manghihinayang kapag nawala? Sige nga po. Di ba nakakahinayang yung 10 coppers? So ano pong point ko? Bakit yun yung example ko? Based on my experience ulit, hindi ka pwedeng mamili ng package. No? Alam niyo po, nag-diamond po yung team namin, yung team Dauntless. 2 jades lang pumasok sa loob ng isang buwan. Puro copper, silver, gold. Yung gold bilang na bilang mo pa. No? Pero I'm not saying na mag-copper kayo lahat. Hindi naman yun. Kasi it depends pa din. Merong mga copper ang binayad, pero acne din. Ayaw din. Alam mo yung copper na nga yung nilabas, pero ang tigas pa ng ulo. Yung ganun. 'Di ba? May copper din na willing naman. Ganun din sa jade. Merong jade na hindi masyadong willing, 'di ba? Pero merong mga jade pay-ins na talagang willing din naman at tumatrabaho. Tama po? Pero ang point ko doon, no? Huwag kang mamili. Huwag kang mamili ng package. Hindi ka nakatingin sa package. All you have to do is to focus on the willing. Again, focus on the willing. In Tagalog, bala ka dyan. Joke lang. Di ba? Focus on the willing ka. Ganun po siya. No? Kasi kaya siya naging bala ka dyan mindset. Kung ayaw mo, wag mo. Magpo-focus ako sa willing. Ganun siya. No? Are you learning? O, last na po tayo. Parang ang tagal ko na, no? Ang haba na ba ng mentoring ko? Ayan. May natututunan naman po kayo, na? Ayan. Sige po. Last na po tayo. Ayan. Ito po. Step up, step up, step up mindset. So, pakitype po, dapat 3. Bakit 3? May ibig sabihin po yan, bakit 3? No? 001 mindset, bala ka dyan mindset, step up, step up, step up mindset. No? Dito sa business natin, bakit step up, step up, step up? Pwede naman isang beses lang yung step step up, no? Nawalan ako ng boses. No? Bakit 3 pa yan? Kasi po sa business natin, di ba, ginagawa ng joke, walang gagraduate. Di ba? Ginagawang joke yun eh. Walang gagraduate dito sa business natin. Kapag naglabas ka ng first car, meron ka pang second car, meron ka pang sports car, meron ka pang supercar, meron ka pang house and lot, meron ka pang mansion, meron ka pang helicopter, meron pang ganun eh. Kumbaga parang, ha? Di ba? Kumbaga, yun kasi yung minamindset sa atin ng mga owners. Why? Para hindi tayo ma-destination disease. Ano yung ibig sabihin yung destination disease? Yung tipong, okay na ako, sapphire na ako.
Tapos 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, sapphire ka pa din. Hmm. Di ba? Tuloy-tuloy, continuous po ang pag-step up dito sa business natin. Bakit? Hindi to para sa sarili mo. Natawa si Mentor Claire. Di ba? Kasi ang dami kong downlines, ganun. Yung after mag-sapphire, okay ka na, sapphire? Totoo ba? Di ba? Yung ganun. So, kumbaga, continuous dapat ang pag-grow at pag-step up natin sa business natin. Hindi para sa iyo, hindi para sa sarili mo, hindi para sa sarili mong kapakanan, kundi para sa grupo mo. Mahal mo grupo mo? Mahal mo, di ba? Kung mahal mo yung grupo mo, dapat pinapakita mo sa kanila yung future nila through you, through your results. Kung ako ang downline mo, tapos sinasabihan mo ako na mag-blue diamond ka na Mentor JC, tapos ikaw hindi ka pa diamond, nagigets niyo po? Parang ang hirap sabihin nun, di ba? Ang hirap sabihin nun sa downline mo na, oy, ikaw mag-blue diamond ka na nga. Tapos ikaw mismo, di ba, hindi ka pa diamond. Ang hirap, di ba? So, kailangan mo mag-step up, kailangan mo magpakita, lalo na kung gusto mo magkaroon ng authority sa grupo mo. Kung gusto mong maging inspiration kanila, no? Kasi, nandun na tayo, means tinutulungan ko naman sila, sinusuportahan ko naman sila, may oras akong binibigay sa kanila. Okay yun. That's part of building, pero that is not enough. No? Yung mga mentors ninyo, kung napapansin ninyo, sabi nga ni Mentor May, pwede namang hindi na ako mag-McLaren. Pwede namang hindi na ako mag kung ano-ano mga sasakyan pa. Pwede namang, alam nyo ba, hinahanap niyang bahay dati, two-story house and lot lang. Pero sabi ng BODs, dapat three-story house and lot. Ganon. 'Di ba? Bakit? Kasi sa IM Worldwide, gustong ipakita sa atin ng mga BODs na yung mga pwede nating makuha dito is hindi basta-basta. 'Di ba? Hindi basta-basta. Kasi kung basta-basta lang, papayag na yan si BODs na kumuha ka sa kung saan-saang subdivision yung mga tabi-tabi. Yung parang, nagigets niyo po, yung mga pa-housing na tabi-tabi, yung ganun, okay na yan. Sige, basta may bahay ka. Actually, yung bahay ko nga, yung binili ko nga para sa nanay ko, hindi pa standard ni IM Worldwide yun. Hindi pa standard ni IM Worldwide yun. Pero kasi, hindi naman, ang ano ko, di ba, ang release ko, ang press release ko, hindi naman sa akin yun. Binili ko yun para sa nanay ko, which is yun naman talaga yun. Pero meron pa akong goal na yung talagang standard ni IM Worldwide na bakit? Bakit nag-goal pa ako ng ganun? Eh, dalawa lang kami ng nanay ko. Titira kami sa three-story house and lot, four-story house and lot, tapos dalawa lang kami, ay, maghabol, magtatago-taguan ba kami? Di ba? Ng nanay ko. Di ba hindi naman? Pero bakit pa rin ako nag-goal ng ganun kalaki? Hindi para sa akin. Kasi para sa grupo. Kung gusto kong mag-step up sila, dapat nag-step up din ako. Mentor JC, pwede bang, ano, sila na lang muna mauna. Kasi naniniwala ako sa perfect timing ni God. May mga ganun pa, no? Ginawa pang reason si God, eh, no? Alam niyo po ba, ang perfect timing ni Lord is kasabayan ng action mo. Ganun siya, eh. Di ba? Yung tipong, kunyari ako si Lord, ay, perfect timing na para sa iyo na tong bahay at lupa, Mentor Romelin. Di ba? Pero dahil everyday, tulog ka naman ng mga ano, 'di ba meron 24 hours in one day. Tulog ka ng 22 hours, yung gano'n. Wow, 2 hours lang yung yung ginising mo, no? Tapos yung 2 hours na yun, kinain mo pa. Kain lang, 2 hours, tapos tulog ka ulit. Di ba? Nagit niyo po, no, yung perfect timing, kung hindi ka naman ready at hindi naman deserving, hindi pa rin bibigay ni Lord. Di ba?
So, Mentor JC, pwede bang sila na lang muna, hindi na muna ako sasabay? O sige, pwede naman. Pwede namang hindi ka na lang sumabay. Magpapaiwan ka na lang. O sige, sabihin na natin, pumayag si Mentor Claire. Sige, magpaiwan ka na lang. Huwag ka na sumabay. Pero alam niyo po yung mas matinding epekto nun? Hindi lang ikaw yung naiwan. Doon sa desisyon mong magpaiwan, hindi lang ikaw ang naiwan. Pati yung mga taong nagtiwala sa'yo at nag-join sa'yo, iwan din sila. Papayag ka na ikaw yung dahilan ba't hindi nila makukuha yung mga pangarap nila. Samantalang nakapag-just for you ka dahil sa kanila. Di ba? Di ba? Naget niyo po? Maiiwan yung grupo mo kapag nagpaiwan ka. Yun, may nakita ko. Bara. Hmm. Huwag tayong maging bara. Okay? Ito po isipin ninyo, no? Hindi ka nilagay sa IM Worldwide just to be average. Sabi ko nga sa inyo, kailangan tuloy-tuloy yung growth eh. Kasi ito lang yung industriya na talagang grabe. Kanina kasama namin si VP, di ba? Ang uni-level ni Mentor May ay nasa 50 million plus na. MDC na. Uni-level pa lang yun na. MDC na. Uni-level alone. Mas mataas pa yung uni-level niya sa total kita ko. 15 million lang ako, di ba? Tapos siya uni-level 50M. Grabe. Iba yung pwede mong makuha sa IM Worldwide. Doon pa lang eh. Grabe, di ba? Extraordinary. In 7 years, saan ka makakakita ng ganun pinamimigay? Kahit nga nung anniversary lang eh. Di ba? 7 years pa lang sa IM Worldwide. Grabe na yung mga pinamimigay. Imagine niyo Unilevel 001, 3 million, 2 million plus. Oh, 'di ba? Kahit gaano tayo mag sipag sa work, walang ganong raffle, 'di ba? So hindi ka nilagay sa IM Worldwide to be average. You deserve more. You deserve better, no? Hindi ka nilagay sa Team Wolves para maging audience lang. Hindi forever tagapalakpak ka ng mga mentors na na-awardan dito sa Team Wolves. Tama po ba? Okay? Ulit, hindi ka nilagay sa I Am Worldwide to be average. Hindi ka nilagay sa Team Wolves to be an audience lang. No? At hindi ka nilagay ni Lord sa earth for nothing. May purpose ka. Grabe, 109 kayo. Pwede namang hindi kayo yung kausap ko eh. Pwede namang, alam niyo yun, pwede namang wala kayo sa Team Wolves eh. Pwede namang nasa ibang kumpanya kayo eh. O kaya pwede namang sa ibang team. Di ba? Pero ba't kayo yung pinagsama sa Team Wolves? No, lahat yan may purpose. Lahat yan may grupo. I mean, may grupo. May reasons. No? May reasons. Bakit? Bakit ka nandito? No? Bakit yan yung pinagdadaanan mo? Yung mga ganun, may purpose and reason yan. No, tingnan nyo nga yung screen ninyo. Tingnan nga kayo sa screen. O, sino yung nakikita ninyo? Nakagrupo ninyo. Yan. Mukha bang may purpose? Joke lang. Siyempre, lahat tayo may purpose, di ba? So talaga, bawat isa sa atin, may purpose yan. No? Ngayon, kailangan lang natin gawin is to fulfill that purpose. No, ano bang purpose? Kaya nga tayo, ano eh, ah, tawag dito, agents of hope. Di ba? Kasi yun yung purpose natin, to give hope sa mga taong akala nila wala ng pag-asa. Sa mga taong akala nila okay na sila. Yung mga ganon. And paano natin ano, papakita sa kanila yung hope na yun? Through us, through our results. Yung through our testimony kung paano na bago ni I Am Worldwide yung buhay mo.
So you have to be an achiever para maipakita yon. You have to be a team player para maipakita yon. Again, ang Team Wolves, di ba? Ang resulta ng Team Wolves ay resulta ng bawat isa sa inyo. At ang resulta ng bawat isa sa inyo ay resulta ng buong Team Wolves. No? So, isa ka dapat sa nag-aangat sa grupo mo. Clear po? Clear? Sa Team Wolves, dapat isa ka sa nag-aangat, hindi ikaw ang pabigat. Ang taray, gusto ko yun. Parang gusto ko i-post yun. Sa Team Wolves, dapat hindi ikaw, sa Team Wolves, dapat isa ka sa nag-aangat, hindi ikaw ang pabigat. Clear po? Are you learning? Okay? So, 001 mindset, bahala ka dyan mindset, saka step up mindset. Yun po ang ilan sa mga hindi naman siya sikreto, open secret, no, ng team ni Mentor JC. Bakit? Yun yung mga na-experience niya ngayon. Kung ikukumpara kila Mentor Mike, kila Mentor Kat, walang-wala pa ang meron si Mentor JC. Pero sobrang layo na kung ikukumpara sa before, nung wala pa ako sa ganitong industriya. Sabi nga nila, di ba? Malayo pa, pero malayo na. Di ba? And I believe kung ano yung na-experience namin, no? Pwede nyo rin po ma-experience. I-apply nyo lang po itong mga tinuro sa inyo today. And I believe ito na yung last day, di ba? Kasi ang lalakas ng mga speakers ninyo ng mga nauna, Mentor RJ, Mentor Mike, di ba? Si Coach Mike, no? So, for sure, marami po kayong natutunan. All you have to do is to apply everything. Okay po? So, maraming salamat po ulit, Team Wolves Worldwide. Maraming salamat, Mentor Claire. And sa oras po ninyong lahat, grabe, ang dami ninyo, 110. This is Mentor JC, and I am Worldwide. Thank you, guys. Ayan, thank you so much po, Mentor JC, di ba? Kayo din po, men, sobrang galing po talaga. Ang ganda, nakaka-inspire. Tapos yung solid din talaga yung training. And thank you so much po, men. Binagsak niyo po sa amin yung binagsak po sa inyo ni BP. Di ba? Parang nag-training na rin po sa amin si BP. Thank you so much po ulit, Mentor JC up. Ayan. Mentor Claire, picture po ba muna tayo? Ayan, Yes, picture. grabe. Thank you so much again sa ating Diamond Mentor JC Yap. Grabe, men. Sobrang thank you sa time mo. Alam namin na sobrang busy ka. Pagkakata ko nga kanina ng wall mo, sabi ko, hala, nakaka-BP siya. Tapos kagabi ata may swimming kayo. Sabi ko, hala, sobrang busy ni Mentor JC. Pero napagbigyan niya tayo, no? Actually, sobrang inspired ako, sa team din nila kasi po nakita nyo talagang kung ano sila, men, sobrang dami nila. And mens, papipicturean ko muna ikaw kasi wait lang. Ipasolo natin muna si Mentor JC ha, mga mens. Ready na ba ang inyong pang solo pic with Mentor JC? Yap, ayan, spotlight natin si Mentor JC. Siya muna, mga mens, ha. Sige, pa-selfie muna kayo. Sige po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, and syempre sa ating, sa ating, parehas J, parehas John, Mentor John Anthony Mondes, ikaw na ang susunod na Camaro, o kaya House and Lot, o kaya Diamond. Wait lang, mens. Sige po, B-sign po, ayan, 1, 2, 3. Ayan, tayo naman, mga mens, first page po, open cam. Naka-open cam naman pala ang first page natin. Sige po. First page, mentors. B-sign. 1, 2, 3. Ayan. Second page po. Sige lang, miss. Smile lang po. 1, 2, 3. Alam ko nasa work pa kayo. Yung iba dito. Ayan. Third page. Smile lang, mentor. Sige, yung mga naka-open cam. Okay lang. Sige. Ayan. Yung mga naka-off cam. Alam ko nasa work pa kayo. Okay lang yan. Importante kayo ay nandito. Mentor JC, maraming salamat sa'yo. Pero, Mens, naalala ko kanina, 2 years ka pala namin, after 2 years ka pala ulit namin na invite, no, Mens? Pwede kami, Mens, Mens? Magtanong, Mens. Ang kapal. Yes, oo, no problem. Oo, go Ayan. lang. Sige po, ilulubos-lubusin natin si Mentor JC. Actually, mga Mens,
sobrang, 'di ba yung mga OFW dito makaka-relate kasi nakailang akyat siya sa stage ng 7th anniversary. Kaya sabi ko, oh, hindi pwedeng hindi ko mai-invite si Mentor JC. Kailangan siyang i-invite para kumbaga tapusin natin yung taon na kasama ang ating mga um, inspirasyon, 'di ba? So, ayan mga mentors, ano, wait lang, i-ano ko kayo, i-try natin mag-unmute kayo para pwede rin kayo magpakilala kay Mentor JC. At pwede kayo nakakapag-unmute po ba mga ments? Yes po. Ayan, sige po, Mentor Anthony. Ayan, go ahead. Ikaw ang mag-ano ng ating. Thank you po, Mens. Ayan, thank you so much po, Mentor Claire Hani Villapa, ating Mother Wolves. And thank you so much po ulit, Mentor JC Up. Ayan, sa lahat po ng may mga questions po kay Mentor JC, ayan, lubos-lubosin na po natin. Baka yung susunod po neto next week na. Hindi, joke lang. Linggo-linggo na. Hindi, joke lang po. Ayan, mentors, pwede po kayong mag-raise ng hands para po makapagtanong po. Ayan, unang-una na po, amazing morning po, Mentor Derek. Ang pinaka-pogi po dito, Derek, si Mentor Derek po. And amazing morning po, Team Wolves. And hello, kinakabahan pa ako. And hello po, Mentor JC. Tatanong ko lang po, as an S po, yung personality ko sa DISC, ano po yung ma-advise niyo po? Kasi nabanggit niyo kanina na kayo nga po kasi is I, pero nasabi niyo pa rin sa sarili niyo na ang bagay niyo po. So ano po yung pwede niyo pong ma-advise po kaya sa akin? Thank you po. Ayan. Sige po, maganda yung question, no? Ito, before, ah, nung bago pa lang namin inaaral yung yung personalities, yung DISC, ayan. Parang naano kami doon, na na-stuck kami sa kung ano yung personality namin. Kunwari, di ba nag-exam kami, no? So, ay yung akin. So, after after namin mag-exam, some of us or most of us in-embrace yung personality na yun, no? So yun yung parang naging comfort zone or naging reasons bakit hindi nagagawa yung mga ah, dapat ginagawa dito sa business natin. No, kasi nagiging dahilan nila kunwari, men, mahiyain ako, talaga ako so hindi ako magaling maging speaker, hindi ako marunong mag-talk, hindi ko kayang i-approach yan kasi nahihiya ako. 'Di ba yung mga ganun? So ako naman nung ay ako, parang kilala ako kasi ang daldal ko, yung ganun, tapos makulit ako, masiyahin ako, yung mga ganun. So may iba't ibang mga strengths and weaknesses siya. Ngayon, ang kailangan mo lang pong gawin, kung S ka talaga, no, tignan mo yung paligid mo. Mentor May, S, top 1. Mentor Kat, S, top 2. Di ba? Marami pa. Mentor RJ, Goli Cruz, S. Di ba? Pero nasa top 10 siya. I mean, sa 10. Mentor Jessa Venancio. Di ba? Kumbaga parang Mentor Claire din daw, S din daw si Mentor Claire. Ayan. Parang natawa sila lang. Di ba? Pero parang ako din pala, S din pala. Hindi, joke lang. Pero ang ano doon, ang point doon is lahat ng mga personalities natin may strengths and weaknesses. No? Ang kailangan mo is to focus on the strength, no? And improve the weaknesses. Hindi mo siya i-embrace. You have to know or master kung paano yung mga atake. You have to be a chameleon. Yung ganun. Kunwari ako, di ba? Madaldal ako. Ganyan. Pag meron akong kliyente or downline na I din, I learn to be an S. Listener. Nakikinig ako. Kahit gustong gusto ng bumuka ng bibig ko, kailangan ko maging S. Yung ganun. No? So, hindi lang siya sa, no? Hindi lang siya sa mga ganung scenario. Kahit sa resulta. Means hindi ako maglalabas ng sasakyan kasi S lang naman ako eh. Kumbaga parang hayaan mo na sila yung mga yung mga gusto nila, lagi sila yung nasa spotlight. Sige, hayaan mo na sa, hindi. No? You still have to take that challenge. No, kahit S ka, kaya mo yan. No? Mas marami kang
ang strength ng S, observer. Yung tahimik ka lang pero nag-observe ka. Yung ganon. And sa pagiging observer mo, marami kang makukuha. Si mentor ganito, ganito yung ginawa niya. Si mentor ganito. Yung mga ganon. So, pag samasamahin mo yun, tapos i-apply mo lang. Diba? Or practice. No? Be proactive. Sabihin na natin, hindi ka pa, marunong ka na ba mag-talk, Nets? Mag-present? Opo, Marunong naman. Opo. Ayan. Marunong naman na, ano po ba yung mga kailangan? Mag-mentor. Kunyari, magte-training ka. Kaya mo na bang i-discuss yung manual, 13 ways of earning, yung mga ganyan? O sabihin na natin na hindi pa, be proactive. Mentor Claire. Kunyari, may pa-training sa Mentor Claire. Mentor Claire, or may pa-team day kayo. Mentor Claire, gusto ko mag-explain or ako yung isa sa mga magdi-discuss ng mga ganitong topics. You have to be proactive. You have to break the yung nakasanayan. No? Kung dati hindi ka masyadong nakikilala or hindi ka masyadong active, nagpa-participate, no, gawin mo para malaman mo na kaya mo. Kasi hindi mo naman malalaman kapag nagstay tayo dyan kung nasan tayo komportable. Yan. Alam nyo ba, ito may aminin ako sa inyo. Ay, inamin. Ang lalim ng, ang lalim nung hininga. Nung buntong hininga. Ano ko, paano ba? Hindi ako magaling mamusakal. Meron ba ditong magaling mamusakal? Familiar kayo sa pusakalan? Ang pusakalan po ay yung pupunta kayo sa isang lugar na maraming tao and then mag-approach kayo ng mga strangers. You have to get the name, ano may makikipagtsikahan ka talaga, yung mga ganun. Nanginginig yung tuhod ko. Hindi ko alam. Ay ako sa mga kakilala ko. Pero when it comes to new people or strangers, hindi ako yung magsisimula ng conversation. Ganun. O weakness din daw ni Mentor Maricar. Diba? Ginagawa po namin yan dito ni Mentor Marilyn. No, weakness ko yun. Kumbaga parang takot na takot ako sa pusakalan. Lalo na nung wala pa akong resulta. Tapos pinapagawa sa amin yan. Ay, naku talaga. Parang ako yung, sino matin dito nung multiply? Yung pa-training ni Mentor May. Di ba? Merong ganong activity. Alam mo yun, tapos pinag-partner-partner kami. Di ba pinag-partner-partner tayo, Mentor Techi? Ang kapartner ko, downline ko. Tapos, mamumusakal kami. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na hindi ko kaya, na nanginginig ako at natatakot ako. So, kailangan kong lumabas sa comfort zone ko. Diba? Ganun po. So, hindi mo dapat i-embrace yung personality na meron ka. Ang aralin mo yung strengths and i-improve mo yung weaknesses and get out of your comfort zone. Ganun po siya. Huwag mo hayaan na yung pagiging S mo, yung maging hadlang para maging diamond ka or maging top mentor ka din or top earner. Ayun po siya. Naku, ang haba ng sagot ko, baka Training. na timeran na ako. Pageant. Ano po yan? Sige po, may follow-up question po. Ayan, thank you so much po, Mentor JC. Ayan, I hope naman, Mentor Derek, nasagot yung tanong mo, no? Kahit ako napapokus tayo ng saglit. Ayan, wala po bang may tanong? Kasi kung wala, ako na lang. Hindi, joke lang. Ayan, sige, sige. Ako na lang po, Mentor JC. At least, makapagtanong po ako sa inyo. 'Di ba? Ngayon ko lang din po kasi kayo narinig mag-training. Mag-ask lang po sana ako, Mens, sa sistema po ninyo about sa mga full-timer nyo po. Sistema like sa mga activities ba ito? Yes po, Mens. Yung mga Okay. pinapagawa nyo po, Mens, sa mga, ano po, thank you po. Mm. Kasi may mga full-timers ako na nandito sa GGS or naka-hub. Meron din ako mga full-timers na wala, no? So meron akong magkaibang activities sa kanila. Meron akong tinatawag na focus group.
No, ako mismo yung nagte-train sa kanila, ako mismo yung nagpapasa sa kanila ng knowledge, ako mismo yung nag-groom sa kanila. Now, kapag full-timer, mas mataas yung expectations ko. Kasi full-time ka eh, di ba? And na-experience ko yung both worlds. Both worlds, di ba? Yung mundo ng pagiging part-time at mundo ng pagiging full-time. At napatunayan ko na kapag na ang focus, na ang pagpo-focus ay mas magdadala tayo ng mas mabilis kung saan mo gustong mapunta. 'Di ba? Yung pagpo-focus talaga. So sa full-timer, medyo mataas ang expectations ko kaysa sa part-timers. So to answer your question, ano mga activities ko sa kanila? Every day, meron kaming talk. Hindi siya 90-day burn ha, pero parang ganun din siya. Kaya lang, hindi siya yung 90 days lang, yung ganun. So ako, every month, meron akong mga ganun activities sa kanila na dapat ah meron kayong production. Hindi kasi, wala akong pakialam dun sa 2 talks per day. Di ba ang 90-day burn, 2 talks per day, 2 talks, 2 talks, 2 talks, ganun. Ako, kapag full-timer ka, tapos nakasama ka pa sa focus ko, ang pag-uusapan natin, production. Wala akong pakialam kung ilan itutok mo ngayon, pero dapat hit mo yung number of pay-ins sa loob ng isang buwan. Ganun siya. Tapos, kailangan, kung nandito ka lang naman, din sa hub, kailangan lagi kang nasa training. Nandyan man ako or wala. Ganun siya. So, again, ah ang pinapasa ko sa kanila is yung 001 mindset. Hindi ko sila binibaby. Parang tough love, yung ganun. Gusto, kung naalala na kapag nandyan sa hub, gusto mo maging successful, eh, lagi ka naman nasa bahay, lagi ka naman sa condo. Paano kung magiging successful yan? Ihatid ka na lang namin kaya sa Pangasinan. Talaga may ganun eh, no? Di ba? Kasi may mga ganun kaming full-timers eh. Yung galing sa mga provinces at nagsipuntahan sa hub. Tapos walang result, parang wala siyang resulta kasi nakikita namin kung paano siya gumalaw. Di ba? O ikaw, kamusta? Ilan pains mo? Kailan yung last DR mo? Mga ganun. Means wala eh, ganito lang yung ganyan. Eh kasi more on TikTok ka. Yung mga ganyan. Siyempre, paparealize mo. Pinaparealize namin yung reality. Sometimes, you have to hear yung mga bagay na masakit para malaman mo na, alam mo yun, hindi, hindi na tama. Yung mga ganun. So, tough love ako sa sa mga full-timers ko. Pero yung NMO namin, and hindi pala NMO, ano yun? Yun. Basta yung DMO sa NMO, New Movers Orientation. DMO pala. Yung DMO namin, everyday yun. May, may activity, whether mentoring or talks, basta may posting, yung mga ganyan. So, yun. Meron pa akong binibigay sa kanila na format na yung sinunod ko kay VP na every 4 hours may post ka dapat. Yung ganun. Every 4 hours may post ka. Tapos ano pong ipopost? PIE. Familiar kayo sa PIE? I. P. I. E. Hindi kayo familiar dyan? Hindi pa? Familiar na? Ala. Hindi ko sasabihin. Hindi, joke lang. Yung PIE, ito po yung pinapapost ko sa kanila, products, income, tsaka event. Okay. So, sa products, it doesn't have to be, uh, products, everything about products. Benefits, no? What else? Ano pa bang meron sa products? Artista. Yung mga ambassadors natin na merong products na hawak, di ba? Or meron mga testimonies ng produkto. It doesn't have to be your testimony kasi hindi mo naman kailangan magkasakit para ma-market yung product natin eh. Di ba? Pwede kang mag-grab. Copy-paste business. Tayo, di ba? So, yun. Products. Everything about products.
Income. Means wala pa akong income. It doesn't have to be your income. Di ba? Pwede kang mag-post ng mga income ng iba. Kunwari, nag-post, meron kang nakitang yep or 18 years old na undergraduate pero kumita ng 20,000 sa isang linggo. I-post mo yun. Inspiring yun eh. Grabe sa business namin. Hindi lang ako yung natutulungan. Even yung 18 years old na undergraduate, walang trabaho, pero kumita ng 20,000 pesos in 1 week sa business ko, sa business namin. Nagets nyo? Hindi mo, hindi sa'yo. Pero hindi mo naman inangkin eh. Di ba? Hindi mo naman sinabi na ka-team ko yan, ako nag-groom dyan, Hindi naman eh. Tama lang yung sinabi mo, yung captioning. Di ba? Pero, na-post mo yung income. Di ba? O kaya nakabenta ka. Sino magaling magbenta dito ng product? Nakabenta ka ng 3 boxes ng barley. Tapos papalalamove mo or papa-deliver mo. O, meron kang boxes ng barley, 3 boxes, tapos nasa likod si manong driver. Di ba? Tapos meron kang 3,000 pesos na hawak. O, pa-picture ka na lang. Ganon. O, sasabihin mo sa caption, 3,000 sale. O kaya 1,500 income in just 30 minutes. Oh, di ba? Nagets niyo po? Malaki ba yun? 1,500 income in 30 minutes. Di ba? Magkano po ang per day dito sa Pilipinas, lalo na sa Manila? 600, 500, o 500, ganyan. Eh, ikaw 30 minutes lang pero may 1,500 ka. Oh, di ba? Nagets niyo po? Hanggang siguro sa ating mga nandito na sa IM Worldwide, pag nakita ko na rin ni Mentor Claire yan, 1,500 siguro, maliit na yan kay Mentor Claire or nasa mga top mentors. Pero hindi naman si Mentor Claire yung papapayin mo eh. Di ba? Hindi naman si Mentor Claire yung bebentahan mo eh. Di ba? Yung mga tao sa labas na ayaw maniwala sa'yo. Yung mga tao sa labas na prospects mo. Kaya isipin mo kung anong maiisip nila or mararamdaman nila kapag nalaman nila, nakita nila yung post mo, na kumita ka ng 1,500 in 30 minutes. Di ba? Yun. So, yun po yung sa all about income. No? Malaki yun sa iba. Yes po. Ano yung events? Ayan, lalo na yung mga, kaya very important, pupunta kayo ng mga events. No? Ayan. Bukod sa event, siyempre yung lifestyle. Kunwari, meron kang nabili na isang bagay or napuntahan na isang lugar na never mo pang napuntahan yung wala ka pa sa IM, pero dahil sa IM, nagawa mo na, nabili mo na, i-flex mo. Sabi ni VP kanina, i-flex mo yan. Hindi ka nagmamayabang dyan. Achievement mo yan eh. Kasi pangarap mo yan eh. Gusto mo yung gawin. Di ba? Ipakita mo sa kanila na nagagawa mo because of IM Worldwide para sila din mag-IM Worldwide at magawa din nila. Di ba? Yung ganun. Nagigets niyo po? Kaya, for example, si Mentor Poy, before kasi hindi kami nakakapunta sa kung saan-saan eh. Dati yung Tagaytay, ano lang, parang ano na sa amin yun, sobrang probinsya na sa amin yun nung nagtatrabaho pa kami sa call center. Parang, naku, probinsya na talaga yun. Familiar kayo nung mga bata tayo, nag-field trip? Yung akala mo ang layo-layo nung pinag-field tripan mo, pero Manila Zoo. Yung ganun, di ba? Nagiget niyo ba? Sino nakaka-relate? Yung mga ganun, parang, ay, ano kami, field trip kami, Enchanted Kingdom. Parang, di ba, syempre nung bata ka, parang feeling mo ang layo-layo na nun. Di ba? Yung mga ganun, high school era, no? Yung mga ganun, parang feeling mo ang layo-layo mo, feeling mo sobrang probinsya na, alam mo yun, na minsan hindi, lalo na sa Tagaytay, parang, ay, mayayaman lang yung nakakarating dyan. Parang ganun. Pero dahil sa IM Worldwide,
Kapag nagutom at ginusto ng bulalo, tara, Tagaytay tayo. Lalo na si Mentor Koy. Ay, nako. Pag si Mentor Koy nagutom, ay, National Museum pa yung field trip, oh. Di ba? Pero sa, ano lang pala yun, malapit lang pala sa, SM Manila yun. Di ba? Yung mga ganun. So, kumbaga parang, yung mga lifestyle na mga dati hindi mo kayang puntahan, pero napupuntahan mo na because of the business. Di ba? Yung kung makikita ninyo, kung merong, hindi ko alam kung kung nakikita niyo yung posts ko, no? 'Di ba, recently, parang bumili ako ng ng iPhone. No, pwede namang hindi ko na i-post eh. 'Di ba? Pwede namang hindi ko na i-flex. Pero yun kasi yung mga bagay na hindi ko kayang gawin before. Na kapag nakita ng mga tao sa labas, mga office mates ko before, na gustong-gusto ng iPhone 16, tapos nakita nila, grabe to si JC, walang trabaho, pero nakakabili ng kung ano-ano. Di ba? Sila na bahala kung mainggit sila sa akin at i-block nila ako. Di ba? Pero sabi nga sa training, maraming hindi maniniwala, pero meron at merong maniniwala. Maraming hindi mai-inspire, pero meron at merong mai-inspire. So, iti-take mo ba yung risk na hindi na lang mag-post at hindi makita nung pwedeng ma-inspire yung post mo dahil ayaw mong mabansagan kang mayabang? 2020, magta-2025 na. Aware naman na tayo na kahit anong gawin natin, meron at meron masasabi mga tao. Tama po ba? Gumawa ka ng ganito, no? Ang sama ng dating sa'yo. Gumawa ka ng ganito, masama pa rin yung tingin sa'yo. Ano pa? Ginagawa naman natin tong business natin, hindi lang para sa atin. Di ba? Para sa mga mahal natin sa buhay. No? So, hayaan mo na yung mga taong hindi natin ma-please. We cannot do that. We cannot please everyone. Diba? Ang haba na naman ng sagot ko. Wala na, na-timer na ako ng judge. Di ba? May timer na. Yan. So, yun po. Sana nasagot ko po. Thank you so much po, men. Sobrang nasagot, men. Solid. Like, talagang siksik liglig, mens, yung sagot. Ayan, ayan, ma-apply to ng lahat. Yung tanong kasi, mens, panglahatan na rin po kasi talaga. And ayun, meron pa po ba sa mga mentors natin na gustong magdagdag? Di ba? Kasi May, 12 a.m. na po. Baka may may, isa pang gustong magdagdag. Last one na po. No, tatlo lang. Sabi ni Mentor JC, may ibig sabihin daw yun. Hindi ko din alam. Hindi, yung tatlo, mens. Ayun, last one. Sino gustong magtanong? Last one. Mens. Ayun, may nagsalita. Mens, nasa Yan, maraming salamat, Mentor GC. So, may question po ako. Ayan, pwedeng dalawa, Mens. Sinagad din ako. Sinagad na. Ayan, so, Mens, ano po yung ginagawa nyo naman sa grupo pag attrition po kayo? Ano po yung mga activities, ganun? Okay. TikTok ka muna, Mentor Rachel. Ayan, naka-TikTok natin yan sa Mentor Rachel sa Italy. Ayan. Ayan. Tawag dito, anong ginagawa ko kapag may attrition? Anong activity ko kapag nag-attrition, before or after attrition? Kasi, mga mentors, attrition is inevitable. English na naman yan. At hindi natin yan kontrolado. No? Sabi ko nga sa inyo, ang number of DRs ko as of today 172 yata. Simula na nag-start ako, 172. Pero bilang na bilang mo sa kadaliri ng kamay yung gumagalaw. 'Di ba? Hindi naman 100 yung mga daliri ko. So, alam mo yun, ibig sabihin ang daming hindi gumagalaw. 'Di ba? And sabi nga ni VP kanina, that's part of the process. Yung mga rejections, yung mga pinagdadaanan, even yung attrition. No? Ngayon, para ma ma-lessen, kasi hindi natin matatanggal eh. Merong aalis, meron at merong hindi gagalaw eh. Just to lessen the attrition, they,
parang importante na ma-feel ng tao yung belongingness. Okay? Yung belongingness na part ako ng pamilyang ito. Ganon. Yung part ako ng grupong ito. So, paano natin siya gagawin bilang leader or bilang mentor? Exposure is very important po. Kailangan natin silang i-expose. So ako, sa grupo ko, as much as possible, kapag may pag bagong eh, nabulol. Sorry po, nastutter ako sa question and answer portion. Hindi, joke lang. So kapag merong mga, ah, ano yun? Merong mga, ano yung sinasabi ko? Di ba nawala ako? Ayan. Kapag merong attrition, no? Kapag merong mga bagong members, ayun. Kapag may bagong magme-member, no, I make sure I make sure na ano sila, na NMO sila, new movers orientation. So kapag na NMO na, meron kaming session na meet and greet, ganon. So as much as possible, mga bagong members yung uma-attend. Tapos, kunwari, continuous yun, ha? We have to be consistent. We have to be consistent sa mga activities natin. Continuous ang team day namin, di ba? Tapos may mga IBP din kami, weekly, per sub-teams. No? Yung iba, aminin na natin, yung ibang IBPs, minsan walang invite. Yung ganon, no? So, realistic lang tayo, ha? Sometimes may mga IBPs na puro members na din yung uma-attend, 'di ba? Pero tingnan natin yung positive side. Hindi naman kasi ako yung speaker eh. Sabi ko nga exposure, 'di ba? Ang ginagawa naming host, yung mga may potential or yung mga nakikitaan namin, yung mga ganon, 'di ba? Mga bago, 'di ba? And then yung not so bago, sila yung tinitrain to be speakers. And then kapag merong mga product testimonies, 'di ba? May mga testimony about barley, sinasalang din namin sila. So kahit walang audience, hindi pala audience, kahit walang invite, kahit puro members ang audience, nafe-feel pa rin nila yung kakabahan sila, o ganito pala mag-talk, na-expose namin sila. Tapos, ito, yung mga ganitong ginagawa ng mga mentors ninyo, like ni Mentor Claire, yung ganitong training, intensive training, exposure yun. Di ba kagaya niyan? Ang daming new faces ngayon. Pero na-expose kayo sa akin. O anytime na magkita tayo somewhere, di ba? Minsan ako po yung umattend sa Team Wolves. Talaga? O di, alam niyo yun, yung ganun. Nag-gets niyo ba? Minsan ako po yung sinabihan mo na kamukha ni Alice Dixon. Di, makikilala kita. Yung ganun. Minsan ako po si John Anthony yung nag-host sa inyo dun sa Team Wolves. Nag-gets niyo? Yung exposure ba? Di ba? So, very important na ma-expose sila, ma-feel nila yung belongingness ba, na part sila ng group. I'm not saying na, 100% hindi ka magkaka-attrition kapag ginawa mo yun. Hindi. To lessen lang. To lessen the attrition. Marami kasing nag-join dito na pagka-join, pagkabigay ng pera, pagkakuha ng products, hindi na alam kung ano yung susunod na gagawin. Diba? So parang what's next? Nakuha ko na yung products, nalaklak ko na yung barley. Ano nang susunod? Diba? Sinong lalapitan ko? Meron pa nga akong experience. Parang after ilang months, lumapit siya. Parang nag-message lang siya somewhere. Parang sa message request. Hello po sir. Sir pa yung tawag sa akin. Sir, member na daw siya. Hindi ko na po kasi makontak si ganito eh. Yung mga ganon. Dahil hindi siya na-expose, hindi siya na-i-add sa group chat, so parang hindi ko siya na-reach out. Yung nag-refer sa kanya, tumigil pala.
'Di ba? So, dahil hindi siya na-connect sa akin, hindi siya na-expose sa akin, hindi ako nagkaroon ng chance para matulungan ko yung tao. 'Di ba? Normally kasi, di ba, kapag bagong members, ina-add sa group chat, tapos wini-welcome. 'Di ba? Oh, help me welcome the newest Jade, pay-in. JDR, Mentor Gracie Ann, Filio, yung mga ganun, 'di ba? Tapos marami na magko-congrats, no? Si Mentor Gracie po ay from ganitong lugar. Tapos may oy, tiga dyan din po ako. Asan po kayo? Ay, tapos papakilala na. Alam mo yung, ay grabe, very warm and accommodating yung I Am Worldwide team na nasalihan ko. Alam niyo yun, yung ganun. Kasi ilagay ninyo yung sarili ninyo sa ganung sitwasyon na bago kayo, tapos parang you don't feel like you belong, di ba? Tapos you need something, you need learnings, pero walang nagre-reach out or wala kayong malapitan. Kumbaga parang nakakatamad, di ba? Oh, that's one of the reasons bakit yung iba hindi na gumagalaw. Kasi wala silang mahingyan ng tulong or wala silang makausap about the business. So, yun yung mga activities po, no? Exposure, NMO, tapos meet and greet, lagi with the top mentors, yung mga ganun. So, tapos bibigyan sila ng task, no? Pero hindi yung kaka-join lang kahapon, ikaw na agad yung host ngayon. Hindi ganun, ha. Siyempre, bilang leader, meron tayong dyan, process, no? Meron tayong mga step-by-step procedure dyan. O sabihin na natin, ito ang dami ng pay-ins. O, ikaw na bahala kung kailan mo siya isasalang. Basta make sure na turo, di ba? Ganon. Ayun po. Andito pala si Mama Beth. Ayan, si Mama Beth kasama ko po dun sa swimming ng dance crew. Andito ba siya? Ay, wala na. Kanina kasi nag-message siya sa group chat eh. Anyway, yun. So I hope nasagot ko po, Mentor Rach. And thank you so much, Mentor JC. And May isa ka pa, di ba? friends. Oh, di ba? Isa pa. Go. Ayan. Nabanggit nyo kanina, Mens, no? Yung, gusto ko yun, yung bahala ka mindset. Pero as an I, ayan, relate tayo, no, sa I. Kasi nga, pag I ka, yun nga, medyo people-oriented, no? Parang yun nga, mahirap mag-detach. So, curious lang ako, Mens, paano mo na-develop yung ganong mindset? No, um, na yun nga, yung yung sinabi nyo kanina, paano mo unti-unti talaga siya na-develop as an as a bahala ka dyan mindset. Kasi nakaka-stress Okay. nga ng beauty mens. Ang beauty Totoo. mens. Gusto ko yung beauty moments. Okay. Paano ba? Hindi siya naging madali para sa akin na gawin yun. Pero ang mina-mindset sa akin ng Mentor Stephen lagi is hindi mo naman aawayin. Hindi mo naman puputulin ang inyong connection. No? Andyan pa din siya anytime na kailangan ka nila. Andyan ka pa rin naman to help. Pero hindi ka lang talaga gaya ng dati na nakafocus sa kanila. Kasi yun yung nakakaubos ng oras eh. 'Di ba? So, meron akong mga instances na kakausapin ko muna. Kunwari, uy, encourage, when ka available, mentoring tayo. Mga ganun. Kunwari, available na siya. Doon ko siya kakausapin. Na, ganito, ganito, ganyan. Since part-time ka, makakakommit ka ba sa akin? Yung mga ganun, no? Kunyari, means kasi schedule ko, ganito, ganyan, ganyan. Kapag nararamdaman ko na parang, hindi niya kaya mag-commit. Yung ganun, sa sarili ko, hindi niya kaya mag-commit. Sige, ganito na lang. Ah, kapag may kailangan ka o kaya may papato ka, i-message mo lang ako. Kasi meron akong focus group ngayon, no? So, sila yung tututukan ko for the meantime. The moment na available ka na at okay ka na ulit, okay na ulit yung schedule mo, sabihan mo lang ako para matutukan din kita. Parang ganon, no? At least aware siya na andun pa din ako. Hindi yung totally nawala ako sa buhay niya. Yung ganon.
Di ba? So, kumbaga parang andyan pa din si Mentor JC, ako yung may mali, kasi ako yung walang oras sa kanya. So, hayaan ko munang gawin niya yung business kahit wala muna ako. The moment na okay naman ako, sabi naman ni Mentor JC, pwede naman akong bumalik or pwede naman akong mag-reach out sa kanya. Yung ganun, no? So, ito yun sa mga mindset ni Mentor Stephen sa akin. Pangalawa, na mindset ni Mentor Stephen sa akin, medyo harsh ito, no? Kasi si Mentor Stephen ay big. So, direct to the point talaga siya magsalita. Ano? Ang sabi sa akin ni Mentor Stephen, kung sila hindi nang ihinayang sa oras na pwede mong ibigay sa kanila, huwag ka rin manghinayang. Instead, ibigay mo sa ibang tao yung oras, no, na alam mong pwedeng maging productive. Hindi lang sa'yo, kahit doon sa taong nagbibigay ng oras sa'yo. Ganon siya. No? Kasi sad reality, ikaw talo kapag nag-ubos ka ng time and efforts doon sa mga taong ang hindi willing. No? So, mahirap man bilang pero we have to accept yung ganun na pamamaraan. Kasi hindi na sarili natin yung iniisip natin. Yung grupo na. Ganun siya. Iyon. Ayan, dyan ulit si Mama Beth, Mentor Beth. Iyon. Thank you, Mentor Hello po. JC. Thank you, thank Sana you. nasagot ko po. Yes, Mens. TikTok ulit tayo, Mens, pag nagkita tayo. Charis. Yes, of course. Thank you, Mens Ayan. JC. Thank you po. Ayan, thank you so much po, Mentor Rachel. And thank you so much po, Mentor JC App. Ayan, okay lang ba, mentors? Pasalamatan po natin si Mentor JC App sa ating comment section bago tayo mag-end sa prayer, no? Pasalamatan po natin si Mentor JC sa comment section. Diba? Ayan. Thank you so much po, Mentor JC. Grabe tong gabi na to. Ito na yung last day and sobrang siksik, liglig yung 3 days talaga namin. Ang laking tulong po talaga. And ayun, ma-apply po lahat yan ng team. Sure po ako. And ayun, thank you so much po sa ating lahat. Mag-end po tayo ng prayer. And let's bow our head and feel the presence of the Lord. Lord God, thank you for this day. Thank you for this night, Lord, sa binigay niyo pong araw para makapagsama-sama po kami ng Team Wolves, Lord God. Thank you so much po, Lord, sa buhay po ni Mentor JC, Lord God, na makapag-share po ng wisdom sa Team Wolves, Lord God. Salamat din po sa buhay po ni Mentor Claire Hanivillapa, Lord God, sa mga ganito pong pag-gather, ganitong training, Lord God. And i-bless niyo po ang mga mentors na nandito, Lord God. Bigyan niyo rin po sila ng wisdom, Lord, para makapag-share pa po sa marami, Lord God. And i-bless niyo rin po ang family po namin, friends, Lord God. And maraming maraming salamat po, Lord God. Yun lang po, Lord. Inataas po namin ang samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much po, mentors. Mentor Claire, baka may gusto po kayo mens idagdag. Thank you so much po, Mentor JC. Ayan, Mens, good luck sa November natin. Happy Halloween sa'yo. Buena mano ka namin. Ikaw ang nagtapos at pumasok ang buwan. Na, hari na Mens, ay ang November, ikaw ang magdala sa amin ng Mens, ng maraming lakas, energy. So, maraming salamat, Mens. Love you, love you, love you. And see you next year. Mga mentors, unmute po tayo. Thank you po tayo sa ating Diamond Mentor, Mentor JC Yap. Thank you, Thank you so much everyone. for God bless. Mentor JC. Thank you po, Mentor JC. Love you, Mentor JC. Thank you po, Mentor JC. Thank you, Mentor JC. Thank you po. Thank you po, Thank you, Mentor Much, JC. Mentor JC. Maraming salamat, Mentor Thank you, Yap. Thank you, Mentor Claire. Mentor Chan, thank you Thank you, Mentor Maraming Thank you, Mentor Jan, sa magaling na host. Thank you, Mentor JC. maraming salamat sa inyo mga Thank you, guys. Happy November sa ating lahat. And pag-pray natin ang November natin na talagang siksik, liglig at umaapaw na biyaya, health,
of course, sa ating lahat. And syempre mga men, don't forget to maintain. Ayan. Bukas pang ating IBC. So thank you so much mga men. See you sa ating, yung assignment nyo ha, November 1, mag-mom kayo for our 3 days intensive training. And see you sa ating Enthusiastic Monday, sa Monday ulit. So thank you guys. Thank you Mentor Anthony, Mentor JC. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Oh, Mentor sige po, Claire. Mentor Thank you, Thank you Mentor so much John po, Mentor Anthony. Thank you, Claire, everyone. Mentor JC. Love mga Thank men. you, God bless po. Thank you, Mentor po. JC ulit.